Ang pangatlong paglalakbay ni Pablo bilang misyonero. Habang nasa Korinto si Apolos, pumunta si Pablo sa mga bulubunduking lugar ng lalawigan hanggang sa nakarating siya sa Efeso. May nakita siyang mga tagasunod doon. Tinanong niya sila, "Natanggap niyo na ba ang banal na espiritu nang sumampalataya kayo?" Sumagot sila, "Hindi nga namin narinig na may tinatawag na banal na espiritu." Nagtanong si Pablo sa kanila, "Sa anong bautismo kayo binautismuhan?" Sumagot sila, "Sa bautismo ni Juan." Sinabi ni Pablo sa kanila, "Ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ngunit sinabi rin ni Juan sa mga tao na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, na walang iba kundi si Jesus." Nang marinig nila ito, binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, pumaba sa kanila ang banal na espiritu. Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan, at may mga ipinahayag silang mensahe mula sa Diyos. 12 lalaki silang lahat. Sa loob ng 3 buwan, patuloy ang pagpunta ni Pablo sa sambahan ng mga Hudyo. Hindi siya natatakot magsalita sa mga tao. Nakipagdiskusyon siya at ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero ang iba sa kanila ay matigas talaga ang ulo at ayaw maniwala, at siniraan nila sa publiko ang pamamaraan ni Jesus. Kaya umalis si Pablo sa kanilang sambahan kasama ang mga tagasunod ni Jesus, at araw-araw ay pumupunta siya sa paaralan ni Tiranos para ipagpatuloy ang pakikipagdiskusyon sa harap ng madla. Sa loob ng 2 taon, ganoon ang kanyang ginagawa. Kaya ang lahat ng nakatira sa lalawigan ng Asya, Hudyo at hindi Hudyo, ay nakarinig ng salita ng Diyos. Maraming pambihirang himala ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kahit mga panyo at mga epron na ginagamit niya, ay dinadala sa mga may sakit at gumagaling sila, at lumalabas din ang masasamang espiritu. May ilang mga Hudyo roon na gumagala at nagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga taong sinasaniban nito. Sinubukan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus para palabasin ang masasamang espiritu. Sinabi nila sa masasamang espiritu, "Sa pangalan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo, inuutusan ko kayong lumabas." Ganito rin ang ginagawa ng 7 anak na lalaki ni Esceva. Si Esceva ay isa sa mga namamahalang pari. Sinusubukan nilang palabasin ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Pero sinagot sila ng masamang espiritu, "Kilala ko si Jesus, ganoon din si Pablo. Pero sino naman kayo?" At nilundag sila ng taong sinaniban ng masamang espiritu at sinaktan. Wala silang magawa, kaya tumakbo sila palabas ng bahay na hubad at sugatan. Ang pangyayaring ito ay nabalitaan ng lahat ng Hudyo at mga hindi Hudyo na nakatira roon sa Efeso. Natakot sila at lalo pang naparangalan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami sa mga sumasampalataya ang lumapit at nagtapat ng kanilang masasamang gawain. At marami ring mga salamangkero ang nagdala ng kanilang aklat at sinunog nila mismo ang mga ito sa harap ng lahat. Ang halaga ng mga aklat na sinunog ay umabot ng ilang milyon. Dahil sa pangyayaring ito, lalo pang lumaganap ang kapangyarihan ng salita ng Diyos.